Ayun mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang maghahatid ng mga panibagong mensahe. Ayan po. Ang topic natin ngayon mga kapatid ay kung ano nga ba ang ginagawa sa inyo ng inyong mga kaaway sa espiritual, sa mundo ng espiritual. Kung kayo ba ay ginagawa ng masama o patuloy na ang pananabutahe sa inyo o sila ay tumigil na titignan natin. Kasi ang mga yan mga kapatid, pag wala kayong sapat na pangontra, tsaka pag wala kayong sapat na pangontra, minsan kasi mga kapatid, pag napupuruhan yung mga yan, nagkakasakit yan, tumitigil yan sa sa kanilang ginagawang pangungulam. Pag yan ay nakarecover at gagaling na naman, yan na naman ang ginagawa nila. Gagawa na naman ng ah, hindi maganda mga kapatid. Yan, titignan natin kung ano nga ba yung nila ginagawa sa inyo spiritual, mundo ng spiritual. Ayan, katayo. Kuha tayo ng 13 baraha mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 baraha. Titignan natin kung ano nga ba yung mga ginagawa nito ng mga gumagawa ng masama sa mundo ng espiritual, ng mga mangkukulam, mambabarang, kung ano yung mga pinagagagawa sa inyo. Sa mga makaka-resonate lamang po mga kapatid. Yan, at natin ating ibabahagi yung mga mensahe. Unang-una, Queen of Swords dito mga kapatid. Etong taong gumagawa sa inyo ng masama, yan mga ginagawa nila ngayon, nawawalan na sila ng pag-asa. Yan dito, Queen of Swords, kumbaga sa kanila, nawala na silang ng pag-asa na makipaglaban sa inyo. Yan sa mundo ng espiritual. Ito bigo ito mga kapatid, itong gumagawa sa inyo ng masama, ng kulang, barang, palipad hangin. Kaya yung tungkod niya inano niya sa lupa, parang tinusok niya sa lupa ang kanyang espada. Yan, upang ang sinyalis niya mga kapatid na siya ay sumuko sa ginawa niyang kasamaan sa inyo. Sumuko na ito mga kapatid. Naging bigo ito sa pananabutahe sa inyo. Itong gumagawa sa inyo ng masama sa mundo ng espiritual. Ayan, ito, 5 of Cups. Yan, lahat ng mga birada niya sa inyo, kulang, barang, palipad hangin, tigalpo, sumpa, o kung ano man ang niya mga kapatid, death spell, black magic, ritual. Yan mga kapatid, lahat na ng ginawa sa inyo mga kapatid ay napatumba mo, na kontra mo itong 5 of Cups na ito. Ito yung mga pamamaraan nila, itong kulam, barang, palipad hangin, tigalpo, o black magic. Mga kapatid, ang candle ritual, ang candle ritual sa kanila ay masama yung ginagawa nila. Yan, tulad ng yung pagtitirik ng itim na kandila, yan po ay masama po yan. Yan, gamit yung ritual na itim na kandila, masama yan mga kapatid. Yan, kaya bigo siya. Sumasakit ang ulo nito, nagkakasakit ito kung paano ka atakihin, kung paano ka mapapatumba, kung paano ka mapapatay ng taong gumagambala sa inyo. Dahil maaring itong gumagawa ng masama sa inyo ay maaring binayaran ito ng malaking halaga. Yan, kasi ang gusto talaga ng tao na gusto kang ipaligpit sa mundo ng espiritual, na ikaw ay mawala talaga sa ating mundong ito. Kaso siya ay bigo dito mga kapatid, na ikaw ay mapatumba dahil malakas ang paniniwala ninyo sa ating Panginoon. Kaya hindi ka basta-basta mga kapatid. Tignan mo yung iba na mga walang pananampalataya sa ating Panginoon at kulang ang pananalig, madaling napapasok sa espiritual kasi hindi sila nananalig ng buo sa ating Panginoon. Kaya itong kaya madali silang mapasukan ng ng anumang uri ng espiritual na masama. Itong tao na ito ay naghahanap pa ito ng choice. Dalawa pa ang
pagpipilian ito para ikaw ay gawan ng masama. Pero ang tatlong ito ay hindi na tumalab sa iyo ito, kaya natumba. Itong Five of Cups nito, dalawa na lang ang choice niya kung itutuloy niya pa ba o hindi na. Kasi sugatan na siya dito eh. Nagkakasakit na itong taong ito na gumagawa ng kulam sa iyo, barang o kung ano man sa mundo ng espiritual. Kaya siya dito ay parang susuko na. Parang magsasabi na siya sa taong binayaran niya na ititigil niya na yung ginawa niya dahil hindi niya kaya yung ay pinapaligpit sa kanya o ipinapakulam ng taong nagpapagawa sa kanya. Ayan. Titigil na ito. Ayan. Itong The Sun. Kasi dito mga kapatid, ang kakayahan ninyo dito sa mundo ng espiritual, ang inyong pangontra dito, ang inyong ang inyong pangontra, ang inyong kakayahan sa mundo ng espiritual ay nag-aapoy. Ang inyong mga amulet, kalmin, mutya ninyo ay nababalot ng isang nag-aapoy at nagliliwanag. Ya hindi ka basta-basta mapapasukan, kasi kung ikaw ay may sapat na amulet na malakas ang karga ng bisa niyan at ang malakas na manggagamot ang nagbuhay niyan, hindi ka mabasta-basta mga kapatid. Hindi ka basta-basta mapapasok. Kasi pag ang amulet mo ay fire element ang diyan, ang ikinonsagra diyan, ang birada pa lang ng kalaban, pagdating pa lang sa iyo sunog na. Meron naman na kidlat ang diyan, ang binubuhay, kasi depende 'yon sa manggagamot na magbubuhay ng iyong gamit. Maaring kidlat na orasyon ang diyan, ikarga diyan, maaring apoy, maaring kung ano man na mga kanilang mga pinag-aralan sa mundo ng espiritual. Nakadepende 'yon sa antingero o sa mga magtatahak ng lihim na karunungan ng kanilang kaaralan kung paano sila magbuhay ng kanilang gamit. Ayan. Yan ang nila. Nasa nasa antas ng manggagamot 'yon. Yan. Ang bawat kasi na mga kapatid, ang bawat manggagamot kasi ay may kanya-kanyang antas. May kanya-kanyang antas ang mga manggagamot. Kaya depende 'yon kung ang mga mangkukulam, mambabarang ay may mga antas yan. Ganoon din ang mga manggagamot. May mga antas din yan. Yan. Kaya nakadepende 'yon kung dahil ang nakikita ko dito sa inyong mga amulet, sa inyong mga pangontra diyan, sa inyong mga mutya ay mayroong mga tangan, merong mga gabay yan na nag-aapoy na at nagliliwanag. Kaya hindi ka basta-basta dito. Yung mga ginagawa sa iyo ay nabibigo lang sila. Yan. Itong Ten of Pentacles na ito mga kapatid, itong gumagawa sa inyo ng ng masama ay humihingi na ito ng tulong. Humihingi na rin ito ng tulong sa kapwa niya mangkukulam. Humihingi na rin ito kasi ito yung mga tao na ito ay nagkakasakit na o bumalik na sa kanila ang ginawa nila. Kaya ito ay nagkakaroon na ito ng karamdaman na hindi niya mapaliwanag. Kaya nangihingi ito ng tulong, itong gumagawa sa inyo ng masama. Yan, kung sino man ang makakapanood nito, yung ninyo, yung gumagawa sa inyo ng masama ay humihingi na ito ng tulong sa iba. Yan, lalong-lalo na kung ang nito, kung ang taong ito ay, kung kayo ay nagparitual o pinabalik ninyo ang mga ginawa nila sa inyo sa spiritual, ay pinabalik ninyo dun sa gumawa at nagpagawa. Itong nangyayari sa kanila mga kapatid. Yan. Bumalik sa kanila yung ginawa nila. Yan. Sa mga magpaparitual mga kapatid, ito lang masasabi ko sa inyo, dapat mag-update din kayo sa inyong kumbaga sa doktor ay i-update din niyo ang inyong mga manggagamot kung ano na yung nangyayari, kung ano man ang mga mga kapatid, ang nangyayari sa mga ritual, about sa pinapagawa ninyong ritual sa kanila, i-update ninyo mga kapatid. Wag ninyong kayo ang mag-update diyan, kasi minsan kasi busy din ang mga manggagamot, pero yung mga trabaho niyan, yung mga pinapagawa ninyo, ginagawa niya yan. Yan, pero mag-ingat din sa mga mangre-ritual daw kuno. Yan, tapos naniningil ng mahal, tapos pag nakuha na yung pera, hindi na nagpapakita. Ayan, ang sa akin mga kapatid, ang masasabi ko lang, mag-update kayo sa akin. Kasi minsan natatambakan. Ang daming nagme-message sa akin, ang daming nagpapagawa ng pangontra, ang daming nagpapagamot online, nagpapatawas. Kaya minsan ay di na ako makalabas-labas ng bahay kahit magala man ako, mga ilang lang, babalik agad kasi marami talagang schedule. At saka nakabook yan dito mga kapatid, nakalagbook yan. Hindi yan sinasabi na nakakalimutan ko yung mga ritual na yan.
nakalagay yan sa isang logbook kung sino yung mga nagpaparitual niyan, at saka Martes, Biyernes ko isinasagawa. Yan. Itong unang bumalik na ito sa humihingi na ito ng tulong. Kasi dito mga kapatid, ada emperor ka dito. Yan. Kung ang manggagamot mo ay may nakikita ko dito, ang manggagamot nila ay malakas. Malakas din ang manggagamot nila, o kayo ay malakas din sa mundo ng espiritual. Maaring kumpleto ka rin sa iyong mapangontra ka, nagdebosyon, nagpoder. May nakikita ko mga manggagamot dito na malakas ang depensa sa katawan. Ayan mga kapatid, malakas ang depensa. Kaya ang emperor na to ay hindi basta-basta ito. Kumbaga ang emperor malakas ang antas, kumbaga sa mga kawal, sa mga sinauna dating mga sa mga sinaunang henerasyon dati, yung emperor na ito ay yung kumbaga ang emperor o ito yung gobernador sa mundo ng sa ibang bansa. Yan sa mga Jerusalem, yan yung mga yung mga kawal na matataas ang antas. Yan, na mandirigma. Ikaw dito ay isang mandirigma mga kapatid, na hindi ka mabasta-basta. Yan, malakas ang antas mo dito, kompleto ka sa pangontra. Yan, kompleto ka sa pangontra. May nakikita ako dito may mga tato, may mga nakikita ako ditong may mga amulet, may mga mutya, mayroon din ditong may nakikita akong kompleto yung mga nila sa kanilang bahay. Kasi pag ikaw ay manggagamot, kailangan talaga ang unang-una mong gagamitin diyan ay mga pangontra talagang i-avail mo diyan. Kung sakaling mabalikan ka, may may ilalapat ka sa sarili mo, gagamutin mo ang sarili mo. Pero pag ako kasi mga kapatid, pag mayroong mga donasyon ang tao sa akin o kung ano man, ay binibili ko yan ng mga pangangailangan ko. Para in case na kung ano man ang mangyari, may kukunin akong gamot na ipanglalapat sa aking pasyente, sa akin mga pamilya, sa mundo ng espiritual. Ayan, tulad ng mga panapal, binibili ko yan. Hindi ko yan ginagamit sa mga walang kwentang mga bagay, yung mga donation nila. Yung iba naman ay binibili ko rin ang aking mga pangangailangan, yung mga gusto ko, binibili ko rin kasi donation nila yun. Yan. Kaya kayo dito mga kapatid, malakas kayo dito. Maaring yung mga tumutulong sa inyong mga manggagamot ay isang malakas din. Malakas na isang manggagamot. Yan. Ito, ang 7 of Wands, nangyari sa kanya, puro tusok-tusok na. Hirap niya nang mabunot yung mga pinagagawa niya sa inyo ay bumalik sa kanila. Yan. Yan yung nangyari sa kanila. O, binubunot niya na yung mga pinagagawa niya. Natatrap na siya dito mga kapatid, hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya. Yan, kasi kung kasamaan ang ginawa mo sa kapwa mo, ay kasamaan din ang mangyayari sa inyo. Yan. 8 of Wands. Yan. Inuusig na siya dito mga kapatid. Maaring ang inyong mga ancestor, ancested masters, o ang inyong mga gabay sa mundo ng espiritual, o ang gabay ng manggagamot na yan na tumutulong sa inyo, ay inuusig na itong gumagawa sa inyo ng masama. Inuusig na ito. Parang lahat ng ginawa sa iyo na ganito, lahat ng mga panunusok o kung ano man, itong mga gabay na ito, yung mga gabay mo ay parang inaano na ito, yung kinakastigo na sila ng mga inyong mga spirit guide at ancestors, ancested masters, mga elementals. Yan. Itong 2 of Wands. Ayan. Yan yung mga pinagagagawa nila. Sa mga nito, sa mga susunod na mga buwan o mga yung mga 3 buwan, ay magre-ritual na naman ito. Parang inuudyokan ng kanyang isip na magre-ritual ulit. Yan, nagdadalawang isip na ito kung itutuloy niya yung ritual o hindi. Itong taong gumagawa sa inyo ng masama. Yan. Ayan nangyari sa kanila, nasaktan. 3 of Swords. Talagang ramdam na nila yung sakit na naranasan nila ngayon. Naramdam na nila kung ang pinaranas nila sa iyo, kung ano ang pinaranas nila sa inyo, ay bumalik sa kanila. Yan.
Ayan, ang Five of Pentacles. Itong Five of Pentacles na ito mga kapatid ay ano, napag-isip-isip na nito mga kapatid na bitawan niya na yung mga pinagagagawa niya. Maaring yung mga gamit niya ito na ilibing niya na lang siguro, o di kaya yung mga natutunan niya sa spiritual ay itapon niya na dahil maaring naapektuhan nito ang kanilang pamilya. Yan, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga mahal nila sa buhay ay parang nagkakaano sila. Yan, parang na-realize na mali yung pinagagagawa nila sa inyo. Yan. Maling-mali talaga. Yan ang ano diyan, maling-mali. Yan, Six of Swords. Ano na ito mga kapatid? Aalis na ito, titigil na ito. Makapag-isip-isip na ito na mali siya ng binangga, mali siya ng taong binangga. Yan, aalis ito. Yan, dahil yung anim na sword ay nakatarak na sa kanya. Kasi kung patuloy pa itong gagawa ng masama sa inyo, yan, uusigin ito at uusigin. Yan. Magkakaroon ito ng malubhang paramdaman. Kaya hihingi ito ng tulong, humihingi ito ng tulong kahit saan-saan. Yan. Dapat kasi mga kapatid ay magbago tayo sa mga ganyan. Hindi yung magpapakampanti tayo. Yan. Wheel of Fortune. Ito mangyayari sa kanya. Yung dating nasa taas siya, yung mga gumagawa sino masama, ngayon bumaliktad ang mundo. Sila ang nagkaroon ng problema. Yan. Kaya sa mga ano diyan, kung sino yung mga manggagamot na nag-ano sa inyo, at wag po ninyong pahalagahan po ninyo yung mga manggagamot na nag-aalaga sa inyo, o di kaya pumoprotekta sa inyo sa mundo ng spiritual, dahil ang pag-ano po ng spiritual mga kapatid ay hindi po basta-basta. Buhay po ng isang manggagamot ang nakataya diyan, kaya dapat dapat suportahan din ninyo ang inyong mga manggagamot para mas lalong ganahan sila sa paggagawa ng mga ritual, para mas lalo silang maging masipag. Kasi ang gusto lang naman ng ng mga manggagamot na yan na nag-aalaga sa inyo ay niyo po sila, parang palakasin niyo po ang loob nila. Yan, kasi may ibang mga nagpapagawa din na isusumbat yung mga yung mga ginagastos, yung mga ganto ganyan. Kasi mga kapatid, ito yung sasabihin ko sa inyo. Kung hindi man ginawa ng manggagamot ang ritual na iyan, pag ginawa ng manggagamot yan ang ritual at saka hindi tumalab, wag po dapat ninyong isisi sa isang manggagamot kung bakit hindi tumalab yan. Alamin niyo kung bakit. Kasi pag gumawa na yan ng ritual ang isang manggagamot, ang Panginoon ang magpapasya niyan kung tatalab yan o hindi. Yan, ang importante mga kapatid, isinagawa ng isang manggagamot yung ritual na gusto ninyo. Ayan. Kung hindi man yan na isa katuparan, hindi man yan umepekto, may dahilan ang Panginoon doon. Ayan. Yan ang katotohanan diyan. Yung iba magagalit, ganto ganyan, piki yung ganto. Wag po kayong ganun mga kapatid. Dahil bago po nagsasagawa ang isang manggagamot ng mga ganyang ritual, ay pinag-aaralan yan, hindi basta-basta. Pag once na magkakamali ang isang manggagamot sa ritual, maaaring ang manggagamot din ang malalagot pag nagkamali ng ritual. Kaya wag po ninyong isisi dapat. Yan, imbes na i-comfort ninyo o palakasin ninyo ang loob ng isang manggagamot, kung ano man ang kanyang ginagawa para maprotektahan kayo, palakasin niyo ang loob niya, hindi yung yung kung ano-ano pa yung mga sinasabi na na mga negative. Kaya hindi minsan mga kapatid, may mga bagay na di dapat natin pwedeng ipilit. Kung ayaw o hindi pumabor ang tadhana o panahon sa isang gawa, sa paggawa ng ganyan, po tayo mga kapatid, wag po nating ipilit ang mga bagay na hindi dapat. Yan. May dahilan ang Panginoon diyan. Kung ipagkaloob man ng Panginoon sa inyo na tumalab yung ritual na yan, magpasalamat kayo. Pero kung hindi, magpasalamat din kayo dahil may dahilan ang Panginoon diyan. Yan ang katotohanan diyan. Hindi lahat po mga kapatid di lahat ng bagay ay pwede nating makuha
sa ano mga kapatid. Yan, kung ano man ang mangyari, kung tatalaban o hindi, intindihin natin ang sitwasyon. Huwag nating i-underestimate, ipahiya o iano ang ano, dahil may dahilan ang Panginoon diyan. Yan ang katotohanan mga kapatid. Kaya ano rin tayo, magrespeto din, dahil ang paggawa ng ritual, ang panggagamot, ang pagbibigay ng lunas sa isang pasyente ay hindi rin basta-basta mga kapatid. Yan, pag nagkamali ang manggagamot, isisisi. Kaya hindi dapat, mali yan, mali yung mga ano ninyo, mga mindset ninyo. Dapat marunong kayong umintindi sa lahat ng sitwasyon o mga bagay-bagay. Ayan o. Ito yung ang dating ito kasi mga kapatid, may mga nagtuturo dito sa kanila kung paano magsagawa ng ritual. Ayan, may nagtuturo. Paring matandang lalaki, matandang babae, o kung ano man ang mga nagtuturo sa kanila. O may mga guro din sila, pero mga masasama ang kanilang ginagawa. Ang eto naman mga kapatid, ang ginawa naman nila dito, ayan, nag-uusap-usap na lang sila kung ano yung desisyon. Yan, kung iyan ba ay itutuloy pa ang ritual o titigil na. Yan, kasi dito ano na ito mga kapatid, dito pa lang kitang-kita na ninyo ang resulta sa nangyari sa kanila. Yan, kaya dito nag-usap-usap sila, nagpasya sila kung ano, ititigil pa ba o ano, kasi dito bakat sa kanilang muka ang kalungkutan at ang kanilang pagkabigo na ikaw ay pinsalain. Yan mga kapatid, yan ang ano dyan, katotohanan. Kaya dapat intindihin natin ang mga bagay-bagay. Ayan mga kapatid, sana maintindihan ninyo at huwag kayong magalit sa akin. Yan po ay isang aral o aking ibinahagi sa inyo para maintindihan din ninyo na ang lahat ng bagay ay hindi nakukuha sa hindi lahat ng bagay ay nakukuha. Yan mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.